showbiz intrigues nagmumula sa mga kumakalat na litrato at video. Pero ngayong linggo, bago pa man kumalat, una nang nakuna ng Showbiz Central ang mga video na pinakapag-uusapan. Ito ang mga Showbiz Central exclusives. Nakuha ni Marian Rivera ang pinakamalaking role sa telebisyon. Siya ngayon, si Marimar. Panoorin ang kanyang audition video for the very first time. Showbiz Central exclusive. Ngayon pa lang, paanong binago ng kanyang pinakamalaking career break si Marian? Sino-sino na ang mga binatang nag-aagawan daw sa atensyon ng susunod na pinakamahalagang young actress ngayon? Paanong pinabilib ni Marian Rivera ang mga tao sa likod ng Marimar at siya ang pinili para sa lead role? Ang ekspertong opinyon ng mga direktor ng Marimar, Direk Mac Alejandre at Binibining Joyce Bernal, live. At hindi natatapos sa mga video ang Showbiz Central exclusives dahil kukumpletuhin rin ang mga detalye. Kaya ang pinaka-inaabangang Pinay Marimar, nandito, Marian Rivera, live na live! Mabuhay! Ito po ang Showbiz Central. Ayan, magandang hapon sa lahat ng ating mga kapuso na nanonood sa GMA at sa mga kapuso nating nakikinig sa DZBB. Nangyari na ba sa inyo yung meron kayong pakiramdam? Feeling nyo may mangyayari, hindi nyo alam kung mabuti o masama, pero alam nyo mangyayari. Yan po ang nararamdaman ko ngayong hapon. Dahil meron po kami isang makakasama ngayong hapon na espesyal na babae sa isang madibdibang usapan ngayong linggo. Nako, ang babae ito ay katulad na lamang ng dalawa pang babae na may mga Showbiz Central exclusive. Showbiz Central exclusives. Seryosong usapan sa dalawang kontrobersyal na komedyante. Naka-move on na nga ba sa lahat ng heartbreak si Gladys Guevara? O mauuwi rin sa luha ang relasyon sa ipakikilala niyang bagong film boyfriend na ito? Mailap na Gladys Guevara sa kanyang kauna-unahang live interview sa anumang showbiz-oriented talk show. Matapos ang matagal na panahon, tutukan mo. At ano naman ang say ni Ethel Buba sa bagong pag-ibig ng ex-boyfriend Alex Crisano? We have fun. We joke around with each other. May kinalaman ba to sa pakipag-away niya sa isang bar? Patunay ba to na si Ethel at hindi si Alex ang tunay raw na war freak sa kanilang dalawa? Ang muling nakaronahang pasaway ng showbiz, Ethel Buba, live na live! Yes, ngayon pa lang binabati ko ng ating studio audience. Ang ilan sa kanila ay nanalo sa Barangay LSFM at ang ilan naman ay sumali sa ating Senti Central promo kung saan nagdala sila ng memorabilia to celebrate the 57th anniversary of GMA. And we had a big celebration yesterday sa Marikina Sports Complex na tinawag naming Kapuso Olympics. Maraming salamat sa lahat ng kapusong pumunta doon. At kung wala kayo doon, buti na lang nakatuto kayo sa Showbiz Central dahil we have all the behind-the-scenes footage, exclusive footage po na nangyari sa Kapuso Olympics, mapanood nyo mamaya. At kung gusto nyong mapanood ang kabuuan ng Kapuso Olympics, it will air next week. Pero ito, isa pang clue sa very special person na mga kasama natin today. Ang unang tanong namin sa kanya, nagkabalikan na ba kayo? There's another clue. Ang studio audience natin nag-iisip na rin. Pero ito pang isang kailangan yung tutukan. Isa pang Showbiz Central exclusive. May mga nakunan kaming artista na sweet daw at di umano'y may relasyon na. Panoorin nyo. Showbiz Central exclusives. Ang video na nagpapatunay sa true but controversial love. Bago pa man lumabas ang mga ugong-ugong na may namamagitan sa kanila, nahuli na ng Showbiz Central cameras na sweet sina JC De Vera at Yasmin Curdy sa isa't isa. Ang kanilang pag-amin, tutukan mo! At tutukan mo rin ang kauna-unahang interview kina Regine at Ogie matapos aminin ang kanilang pagmamahalan. Sumunod na si Regine sa concert tour ni Ogie abroad. Pero wala man sila dito, hindi sila makakataka sa Showbiz Central. Makakausap natin sina Regine at Ogie together live. Ang daming Showbiz Central exclusives ngayong hapon. Kaya lang, isa lang po ang miyembro ng Central Jury natin ngayong hapon. Kasi naman mga kapuso, kahit nag-iisa siya, bubusugin talaga kayo sa intriga. Ang tanong, meron pa kayang makapag-play safe kapag siya na ang nagtanong in her own special way? Guys, ibang level na to! Kilalanin natin siya. Siya mismo, sentro ng kontrobersya.
isang showbiz insider na palaging may first-hand account about the most explosive intrigues. Just recently, siya ang naging susi sa likod ng isang kontrobersyal na larawan ng dalawang respetadong artista na kumalat sa internet. Her words make headlines. Her revelation shake the very foundations of Philippine showbiz. Ngayong hapon sa Showbiz Central, ang kontrobersyal magbabato ng mga nagbabagang tanong sa isang kapwa kontrobersyal. Our special central juror for this week, Rufa May Quinto. Yes! Palakpakan natin ang special central jury member natin ngayong hapon, si RMQ. Talagang may initial sa si Rufa May Quinto. Napakaganda mo ngayong hapon, Peachy. Peachy, Hindi you're ka naman looking masyadong, fabulous. Here's a mic. Hello, Bati good lang. afternoon sa inyong lahat. Babati lang muna ako, mamaya ako na itotodo ha. Oh, naninibago lang kami, Peachy. Parang sobra-sobra yata ang damit mo Very ngayon. respectable ka today. In Kasi fairness. naman kailangan. Respectable si Peachy at siya ang magtatanong ng mga nagbabagang katanungan ngayong hapon. Magtatanong siya pero marami rin tayong itatanong sa kanya because hindi nawawala ng kontrobersya Oo nga eh. si Miss Rufa May Quinto. At hindi naman sinasadya, no, Mon? Sabi nga sa akin ni Rufa May, talagang dumadating lang yun. She just happened to be at the center of all the intrigues. So mamaya malalaman natin ang mga detalye ng... Hindi, alam mo, prangkahan na. Total, yaman din lamang nakahanda na si Rufa May. Unahin na natin, intragahin na natin ang babaeng ito. Kailangan sagutin niya ang mga katanungan. Maraming tumawag sa Showbiz Central at nag-text regarding your interview, Pia, kay Miss Rufa May Quinto last Nung week. Sunday, Masyado oh. daw vague, malabo. Hindi daw Malabo. masyadong nasagot ang tanong kung nag-break ba talaga o hindi. Okay. Prangkahan na, Rufa May. Grabe Alamin na ha. natin, totoo ba? Ano ba nangyari? Akala ko mag-i-interview lang ako. Mare, Mare. kayo na ba ulit ni Eric? Hindi pa. Nag-break ba kayo ni Eric? Ano ba nangyari? Nag-break na kami. Okay. Totoo naman yun. So, That was- Ayan na naman, napapa-serious na naman ako kasi naman... Peachy, nagpaparamdam ba si Eric na gusto niya ng balikan eventually? Hindi naman. Baka hindi ka na kaya niya type, hindi kaya ganun yun. Natawa naman ako doon. Hindi, I mean, baka lang. Well, hindi ko alam. Hindi, Pero kung halimbawa nakakatawa. nakipagbalikan siya sa'yo, sasagutin mo ba si Eric? Would you consider the fact na magkabalikan kayo ulit? Siyempre, kailangan muna naming mag-ayos ng mga bagay-bagay, di ba? Hindi naman porkit, balikan agad. Ayan, ako napapa-serious na naman. Nako, Peach, relax ka lang dahil ang mga Akala ko kapuso kung natin. magtatanong, feel na feel ko pa naman yung bonggang-bonggang outfit na to. Kaya nga nalilito kami, parang balot na balot ka yata today. Eh, di syempre no, si Ligardia, syempre nanonood, no? Ah, si Ito, Chairman. batiin mo si Oh. Tingnan mo nga, Chairman. Tingnan nyo ha, sobra-sobra po ako sa tela ha. Yeah. Tapos Oo nga, doon in si Tugalan, fairness. si Jerry Sheffield Santos nag-style ito. May extra pa tong 3 yarda. Ayun. Go, girl! Oh, ay, Pero Peach, wala kang mga katanungan na i-hold back mamaya, ah. Oo, magtatanong naman ako kasi lagi na lang ako natatanong. Walang magpa-play safe sa'yo, Huwag gumanti ah. ka sa mga tatanungin mo ngayon. Ganun lang kasimple ang buhay. Yes. At saka Okay, relax ka lang dahil excited na yung mga kapuso natin malaman kung ano ba yung style ni Peachy ng pagtatanong. Aha. Di ba? Yes. Ayan. Na talaga namang hindi sila makakakawala. Kaya mga kapuso, dito lang po kayo. Maraming Showbiz Central exclusives ngayong hapon. At dito lang yan. Magbabalik po kami. Tutukan mo ang iba pang Showbiz Central exclusives. Mark Heras, nakikipagbalikan kay Marian Rivera. Paano na si Rian at Riza? Ngayon, papasok na rin si Patrick sa Fantastic Man. Paano nga ba maghaharap ang past at present ni Jeneline Mercado, Patrick and Riza? Live na live! At 2 years old pa lang hangang-hanga na kay Richard Gutierrez. Parang nakakagulat kasi 'di ba parang 2 years old, ganun may pan na siya na ganun. At susunod na ang audition video ni Marian Rivera na nagpapatunay na deserving siyang maging Filipina Marimar. At si Marian mismo, live! Showbiz Central exclusive. The next Marimar has been chosen. At si Marian Rivera ang napiling gumanap sa pinag-aagawang lead role sa inaabangang remake ng sikat na Mexican telenovela. Hindi naging madali ang casting para sa upcoming GMA Telebabad series dahil isang mahigpit na audition ang ginawa para piliin kung sino ang gaganap na Marimar. And among the good actresses na sumubok, Marian stood out at siyang nakabingwit ng chance maging susunod na prinsesa ng primetime drama. Nitong Miyerkules, opisyal na ngang ipinaalam ang magandang balita kay Marian by surprise with a letter handwritten by GMA Senior Vice President for Entertainment, Ms. Wilma Galvante.
Ayoko. Mamsi. Walang iyakan? Bakit nawala tayo? Ano na? Anong feeling? Anong nilalaman yan eh? Anong sabi? Pakita mo naman. Anong sabi? Congratulate po ako dahil ako daw po yung napiling Marimar. Wow! Congrats! Pakita mo! Yay! Kung saan ako sumimba para lang ipagdasal talaga. Simba ako sa Quiapo, sa Baclaran, sa Tagaytay. Ang dami talaga. As in, pinagpray ko talaga na sabi ko, kapag nakuha ko tong project na to, gagawin ko lahat. Lahat na nagtitiwala sa akin, ipapakita ko lahat ng best para sa kanila. Napatunayan na rin naman ni Marian ang galing niya sa acting sa iba't ibang GMA teledramas before. Pero aminado siyang ito ang biggest break sa kanyang career. Ang buhay ko po ibibigay ko dun sa show kasi hindi ko po bibiguin yung GMA sa pagpili nila sa akin dahil patutunayan ko po sa kanila na tama yung pinili nila. Pero ano nga ba ang naging basehan sa pagkakapili kay Marian para maging Marimar? We will hear it straight from the directors of Marimar na sina Direk Mac Alejandre at Binibining Joyce Bernal live. At dahil taga Showbiz Central ka, pati ang nakakaintrigang screen test ni Marian na mag-audition siya for Marimar, exclusive naming ipapakita. As Marimar, Marian Rivera goes live on Showbiz Central. Siyempre mga kapuso, pwede rin kayo mag-comment at magbigay ng tanong by being our home viewer jury. All you have to do is text the word showbiz, space your questions or messages and send it to 2344 if you're Globe and Touch Mobile or Sun, and 367 kung kayo naman ay Smart and Talk and Text. Eto muna, bago natin ipakilala ng officially ang bago nating Marimar. Eto muna ang dalawang magagaling na direktor na magsi-spearhead ng bagong telenovela dito sa GMA, si Direk Mac Alejandre and Binibining Joyce Bernal. I can't believe it! You're here, Direk Joyce! Siyempre, Direk Mac, magandang hapon po sa'yo. Magandang Finally, hapon. I meet the great Direk Mac. Finally, I meet the very beautiful Pia Guanya. Thank you, Direk. Good afternoon. I would like to know, it's a tough, it's a tough challenge to find the next Marimar, the first Pinay Marimar. Ano po yung mga naging konsiderasyon nyo para mahanap siya? Kasi merong ng Marimar, no, na sumikat na So, inisip namin yung yung Filipino version niya, pero hindi dapat lalayo doon. Yung beauty, yung talent, yung sex appeal, dapat nandun lahat. And Direk Mac, you were there from day one of the auditions. Ano po yung naging challenge para sa'yo? I'm sure, are we talking about hundreds of equally talented ladies who wanted to be cast in this? Ano po yung naging challenges sa'yo? Kung sino yung pinakamalapit sa na-create ni Thalia as Marimar na character at higit pa doon. Ang basic na naka-attract sa ating lahat kay Marimar ay yung innocence ni Marimar. Innocence. Yung childlike qualities niya, yung ganda niya, check, at yung sensuality niya. Check. Yes. Isang malaking check. Yes. So kailangan, from what I know, Thalia is a good singer and dancer. Yes. Meron din po ba si Marian nito? Oo, meron. Oo. Kahit sa audition pa lang, pinasayaw talaga namin. And then, they went there with naka-costume, naka-makeup. Tas handang-handa talaga siya. Parang, pagdating niya doon, sabi niya, si Marimar ako. Wow! Talagang, indubitably, walang kaduda-duda. Okay, so, mahihirapan po ba tayong parang refresh yung idea ni Marimar sa ating mga audience, Direk Mac? It's been some time ago since this very popular telenovela. Mahihirapan po ba tayo na pati i-introduce dun sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya? A franchise is a franchise. It will never leave our psyche. And with Marian Rivera, sabi nga ni Director Joyce Bernal, pumunta si Marian sa auditions as Marimar. At makikita nyo mamaya sa tape na mapapanood ninyong lahat kung ano ang ginawa ni Marian sa audition, malalaman ninyo kung bakit siya ang pinili bilang Marimar. Let the tape speak for itself. Pero eto muna ang bago nating
Marimar dito sa GMA. Let's call in Miss Marian Rivera. Wala bang konting sample dyan, Marian? Good afternoon and congratulations to you, Marian. Of course, when I heard that it was going to be Marian, napatango rin ako eh. Parang nung binabalita ko to sa 24 oras, sabi ko, tama. Pwedeng-pwede. Congratulations! How do you feel? Kanina pa ito nininervyos. Huwag kang nervyos. And sabi nga nila, it didn't take too much for them to be convinced na hindi ka na Marian eh. Marimar ka na eh. Marimar Rivera. Pero Marian, ano yung mga... alam niyo po mga kapuso, tama ba to Marian? You were only 10 years old nung umere yung original na Marimar sa telebisyon. So anong klaseng paghahanda ang ginawa mo para pagdating mo sa auditions, hindi ka na Marian, Marimar ka na? Nung una po na-invite po ako nila na talagang nag-interview ako kung ano ni Marimar, kung paano siya umarte, yung pagsasayaw niya, yung mga kilos niya, pinag-aralan ko talaga lahat. Tapos sabi mo, parang gamit na word kanina, siniba, ano? Nagdasal ka, nagsimba. Opo, totoo po yun na nagsimba ako, pero pagkatapos po ng audition, sabi ng manager ko na huwag na nga daw mag-expect kasi mahirap mag-expect kapag hindi nakuha, masakit yun. Pero totoo po na kung saan-saan po ako nakasimba, nagsimba po ako sa Quiapo, sa Baclaran, sa Tagaytay. Kulang na lang lahat ng simbahan na malaman ko, puntahan ko talaga. Dahil pinagdasal ko talaga po ito. Okay, I don't mean to put extra pressure on you, Marian, because I know that a lot of people talagang ine-expect na magiging mataas ang ratings nito dahil syempre lahat ng GMA telebabad shows at lahat ng telenovelas, matataas ang ratings. Anong klaseng pressure yung nararamdaman mo dito at paano mo siya hinahandle? Talagang nakaka-pressure talaga siya kung iisipin mo. Pero nagtitiwala din po ako sa mga directors ko na talagang hindi nila ako pababayaan. At naniniwala ako na tutulungan nila ako na gampanan yung tamang Marimar para sa mga tao. Yes. Direk Mac, Direk Joyce, overwhelming po ba yung naging suporta sa pagpili kay Marian? Or meron po ba kayong pinagpilian na pwedeng ito or pwedeng ito? Sa akin, nung sa audition pa lang, so direct, sino yung number 1 mo, sino yung number 2. Hanggang 1 and 2 lang ako. She was, my number 1 talaga. Overwhelmingly, no doubt, number 1. Oo. Sabi ko, dun sa mga ibang nag-audition, kasi sabi ko, ganito kasi siya. May sensuality, pero ganito, gano'n. Pero si Marian, si Marimar siya eh. Yeah. Yun lang yun. Thank you, Direk Mac and Direk Joyce. So great to see you. At mamaya po, makikita natin, this is a Showbiz Central exclusive, kung ano po yung ginawa ni Marian sa kanyang audition for the very first time, ipapakita po sa telebisyon, kung bakit ganun na lamang ang convincing power ng pagka-audition niya dito at napa-oo si Direk Mac, napa-oo si Direk Joyce. Mamaya po yan, it's very, very seductive daw, Marian. Very, very sexy. Mamaya malalaman natin kung itutuloy-tuloy pa ba ni Marian ang pagkaka-daring niya at mapapanood na natin yung tape na yan sa pagbabalik ng Showbiz Central. Mga kapuso, marami mga artista maliban kay Miss Marian Rivera ang nag-audition para sa pinag-uusapan na ito at controversial na role ni Marimar dito sa GMA. Nako, eto. Pero marahil nagtataka kayo kung bakit kay Marian napunta ang role. Ito prangkahan na ha. Ako hindi yung si Marian ang bet ko. Yung bet ko, apparently hindi pala nag-audition. Nung napanood ko po ang audition tape ni Miss Marian Rivera, napahiya po ako. Narito na po ang tinutukoy kong audition, naway mapahiya din kayo. Ow! Showbiz Central exclusive! Ang audition video ni Marian Rivera sa Marimar, nakuha ng Showbiz Central. Base sa original na script ng Marimar ang ibinigay na audition lines para sa mga aktres na sumubok for the coveted role. At dito, ibang-ibang Marian nga ang nakita ng screening committee, lalo na nang magsayaw siya as Marimar in a two-piece bikini.
Ito naman ang sample ng isang kilig na eksena niya kasama si Sergio. Dumadayo ko pa talaga dito para lang kumuha ng itlog at gulay. Pag binubugo ko yung mga manok, hindi na sila nag-iingay kasi kilala na nila ako. Mabuti may nakukuha ka pa sa tigang na lupa dito sa hacienda namin. Alam mo, nasasabi mo lang yan dahil mayaman ka. Marami kang pag-aari. Pero sa totoo lang, kapag sa akin napunta tong asyenda na to, maglulumuntag ako sa tuwa. Sa isang eksena namang kausap niya si Fulgoso. Hi, Fulgoso. Hindi ko yung maitatanggi sa'yo. Oo, umiibig talaga ako. At mula sa malambing at sweet na character, Marian showed another side of Marimar sa part na ito ng audition. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Dahil ako si Marimar Albana. At ngayong tapos na ang audition, Marian faces an even greater challenge sa nalalapit niyang pagganap bilang Marimar on GMA Telebabad. Sweet! Ano masasabi natin dyan? Parang meron pa bang magre-reklamo? Case closed! Direct Mac, Direct Joyce, once again, ano masasabi natin sa audition tape? O, di ba? Mas matindi pa kay Marimar na totoo yan. It's really the yung pag-induct ng katawan. Marian, how did you learn that? Saan mo nakuha? Was that an original dance routine ni Thalia? Opo. And you found that on the net? Opo din. At saka simula kasi pagkabata, nahilig na po talaga ako sa pagsasayaw. Sa pagsasayaw. At kitang-kita naman, Direct Mac, no? I think ang malaking ang pinaka-evident dun sa video, sa audition tape, na kay Marian yung qualities na very, very childlike and yet may sensuality. Mahirap hanapin yun sa babae. Kay Marian, swak na swak yun at hindi nalalayo sa panlasang Pinoy. Oo. Hindi over the top. It's very effortless. Yeah, it is. Diba? Pero, of course, Direct Mac and Joyce, it's not only, hindi lamang sa karakter na Marimar ang talagang pinag-audition ng mga tao, kahit mga hayop, diba? Pinag-audition para sa role naman ng Fulgoso. At mamaya po malalaman natin kung ano naman ang nangyari doon. Pero, Marian, do you consider this as the biggest break in your career, ano? Ay, opo, sobra. Pero ayokong isipin na ito yung pinaka-biggest na nangyayari sa buhay ko kasi ayokong madagdagan yung pressure. Basta ang nasa isip ko lang, parang normal na soap ko lang na lahat ng ginagawa ko sa trabaho ko, pinagbubutihan ko, lahat ng dapat kong gawin, ginagawa ko. So, mas doble pa siguro dito. As everyone saw, talaga pong si Marian, she does her homework. Sabi nga ni Direct Mac, she just came in with the right hairdo, with the right outfits. At yun na nga, nag-transform na siya before the very eyes of our directors. Itong pagkaka-daring na, it was very daring what you wore, no, to the auditions, Marian. Hanggang saan ang balak mo, ang kaya mong gawin para ma-fulfill mo lang ng maayos ang role na ito? Actually, yung pagtutupis talaga, hindi talaga ako nagaganon. Pero sinabi ko sa sarili ko na kakayanin ko to kasi ayokong isipin nila na hindi ko kaya maging Marimar. So, ginawa ko lahat ng kaya. Alam mo, Marian, merong urban legend before na si Thalia daw nagpatanggal ng ilang ribs sa kanyang katawan para lang makuha ang kanyang hugis. Would you consider doing any such thing? O, tinitignan na niya si Popoy, ang kanyang manager. Popoy? Would you consider doing the same thing? Going under the knife para lang... Hindi na kailangan. To the letter ng ang pagkakataliya mo. Bakit po hindi? Kung ikagaganda po ng show at kagaganda ng katawan ko, why not? Although, Open po marami po nag-o-object, no? Behind the scenes na hindi na daw kailangan. Yeah. Congratulations again, Marian. We wish you all the best. Sabi nga ni Ma'am Wilma in her letter, good luck.
And everybody's got your, everyone's giving their full support to you, Marian. Looking forward to it. Direct Joyce, Direct Mac. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagbisita sa Showbiz Central. At eto po, yun na nga na-mention namin kanina, hindi lang po si Marimar ang talagang ginalugad para lamang mahanap ang tamang tao sa role. Ito po, yung role na Fulgoso, importante, Direct Joyce. This is the pet dog ni Marimar. So sa SIS po, nagkaroon ng isang search for the right Fulgoso. And I believe they're down to 2 finalists. Panoorin po natin to, tingnan natin kung anong nangyari. Nag-2-piece din kaya siya? Matindi ang labanan. Git-gita ng kabuga ng mga gustong maging Fulgoso. Por favor, Marimar. Ako si Chapo. Bukod sa toilet trained ako at hindi camera shy, pareho pa tayong may beautiful eyes. At sa ganda ng mata ko, I can even make you cry. Magpapakabog ba naman ang isang ito kung star quality ang pag-uusapan? Pero kung star quality rin lang ang usapan, ako na ang bida dyan, si Sam. Pwede tayong maglaro pag bored ka na. At dahil magaling kang sumayaw, Marimar, dapat magaling din ang piliin mong dancing partner. Talent plus star quality. Hindi rin magpapatalo ang isang ito. Ehem. Marimar, ako nang ideal na Fulgoso para sa'yo. I'm Nigel. Ako ang pinaka-friendly dahil marunong ako makipag-shake hands. Gentleman din ako. At kapag nalulungkot ka, papangitiin kita gamit ang killer smile ko. Hindi naman sa acting ang carry ng isang itong umaambisyon ding maging Fulgoso. Wagis mo, Lindsay Putin. Ang asong nakakapagtirikling. Kung pumorma at kumilos, parang tao na rin. At syempre, singgaling mo ako, Marimar, pagdating sa acting. Sino sa amin ang pipiliin mo, Marimar? Yan ang dapat abangan ng mga kasis natin. Dahil magaganap na ang final showdown ng aming mga talento. June 29, Biyernes, sa SIS, ang grand finals ng Search for Fulgoso, Superstar Lasso! Okay, mga kapuso, ayan, pwede pa po kayong humabol dyan sa auditions ni Fulgoso. Hindi po kayo, ay yung mga alagang aso nyo po. May kailangan pa po nila ng 2 pang finalists para dyan sa search na yan. Kaya pwede nyo pang ihabol si Bantay or si Rover. Wow, si Rover. Kung medyo American ang dating. Marian, any last words from you? Ibibigay ko po yung 100% ko dito po sa Marimar. Tsaka kukunin ko na din po itong pagkakataon na to para po magpasalamat sa GMA Management, lalo na po kila Ma'am Wilma, Atty. Gozo, Mr. Duavit, Ma'am Lilivet, Miss Eds, Miss Reggie. Salamat po sa pagtitiwala nyo sa akin, sa mga director ko po na nagtiwala po sa akin, sa mga nagmamahal po sa akin, sa mahal ko, sa lola ko, sa mama ko, syempre po kay Popoy, saka sa lahat po ng mga kaibigan ko na walang sawang nagdasal po sa akin. Salamat po sa inyo. Thank you, Marian. Nakaka-overwhelm naman talaga yung ganitong klaseng privilege, ano? And Direct Joyce, Direct Mac, we're gonna look forward to this brand new Marimar right here on GMA. Maraming salamat sa inyo at thank you rin sa SIS. Mamaya po, abangan ninyo ang iba pang Showbiz Central exclusives. Isa pa lang po ito. How many more to go? Marami pa po. Kaya dyan lang po kayo magbabalik ang Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Gladys Guevara ipapakilala ang Film Boyfriend live na live. JC De Vera at Yasmin Curdy. Hindi na ba maitanggi ang sweetness na huling-huli ng aming mga kamera? Aamin na ba sila? At susunod na, Mark Heras na ipagbalikan kay Marian Rivera. E paano na si Rian Ramos at Raisa Senon? At ngayon, papasok na rin si Patrick sa Fantastic Man. Paano nga ba maghaharap ang past at present ni Jeneline Mercado? Patrick and Raisa, live na... Ayoko na ng issue sa babae. Ayoko na issue sa babae, so I promise, ayoko na. Iwasan man ng bad boy ng dance floor na si Mark Heras, hindi pa rin matigil ang mga balita tungkol sa dami ng babaeng pinopormahan daw niya ngayon. Una na ay ang balitang sila na raw ng young actress na si Rian Ramos. Hindi ko alam yun. Kami ni Rian, magkakilala kami.
we're friends, sila napatikita kami. Pero hindi kami yung like kami nila Pauline na lumalabas. Nakita kami kayo, magka-team kami kanina sa Kapuso Olympics eh. Actually, hindi pa ang more of barkada, kaibigan lang. Kasi we're friends pa rin. Di ko nga siya tinetext eh. I mean, wala akong number ni Rian. Hindi. Mistaken identity. Itinanggi rin ni Mark na nililigawan niya si Rufa May Quinto. Pero ang latest ay ang panunuyo niya ulit sa napabalitang girlfriend niya noon na si Marian Rivera. Madalas daw kung bigyan niya ito ng bouquet of flowers. Hindi, papadala ako tumatawag ako. Hindi totoo yun. Kahit ibang araw, hindi. Ayaw naman sabihin ni Mark kung ano ang nangyari sa kanila nang magkasama sila ni Marian sa taping ng Maynila. May ginawa kaming gimmick sa Maynila na ayoko nang i-open up. Kasi baka mamaya, magalit na naman si yan. Basta parang we enjoy lang that taping. Na wala na ibig sabihin. Ayan po, mga kapuso, syempre pa, abangan po natin si Mr. Mark Heras sa Season 2 ng Fantastic Man, kung saan makakasama niya ang katabi ko ngayon na si Miss Riza Zenon. Hi po. Riza, ano ba ang role mo sa Season 2 ng Fantastic Man? Ako po si Fantastic Girl. Wow, may powers ka din. Yes. Exciting. Yun, abangan nyo po. Oy, teka, mamaya ka na magpo-promote. Kailangan sagutin mo muna yung tanong ko. Riza, ano ang pakiramdam? Dati na-link ka rin kay Mark. At di ba, na-chismis ba yan? Yan ang pinag-awayan nyo ni Jenny Lynn. Opo. O ngayon, eto, katrabaho mo siya ngayon sa Fantastic Man. Kamusta naman kayo ni Mark? Kami naman ni Mark, kahit nung may issue kami, okay naman kaming dalawa eh. Kasi okay. wala naman talaga nangyari. Deadman na lang kaming dalawa doon. But don't you think, hindi dahil sa kinakampihan ko si Mark at guest ko siya sa birthday show ko sa Zirco Timog sa July 7, talagang lapitin lang siya talaga ng issues about girls. Bakit ba? Hindi kasi si Mark, malambing po si Mark. Sa lahat. So, nami-misinterpret po ng tao yon. O teka, ito ba, napansin mo ba or na-misinterpret mo rin ba si Patrick Garcia na dapat kasama natin ngayon? Patrick, nasad ako, ininjan mo ko. Anyway, si Patrick Garcia ba at saka si Mark, nagpapansinan sa set ng taping ninyo? Kasi di ba may pinanggagalingan din yung dalawa na yan. Ang mga lalaki sa buhay ni Miss Jeneline Mercado. Kamusta sila sa set nyo? Yung dalawa naman po, professional naman po. Pagdating sa trabaho, trabaho talaga sila. Saka nagpapansinan rin naman po eh. Pag sa blocking, ayan, nag-uusap din po sila. Okay naman pala. Nako, isa yan ha. But chef, dapat abangan niyo yan. Yung season 2 ng Fantastic Man, invite mo na sila. Abangan nyo po, Fantastic Man, ang ikalawang laban po. Tapos, marami pong mga bagong characters na papasok. Marami ding makakalaban, kaya abangan nyo lahat yan. Ang daming dapat abangan. Alam mo, excited ako doon sa Fulgoso, doon sa Marimar. Kasi ang balita ko daw, si Michael V na daw magbubuas kay Fulgoso, pero hindi pa yata sigurado. Kinonfirm na ba? Naku, napahiya na naman ako, Stan, kasi ang gusto ko dyan, si Tita Odette Can. Kaya lang, di ba may phobia ata itong si Marian Rivera kay Tita Odette. Ang ganda sana si Fulgoso, no? Si Tita Odette Can. Kapag sinabi kong gustong lumabas, lalabas ako. Marimar, tatahul ako. Pwede? Di ba? Ganda sana, sayang. Pero okay lang yan, dapat natin abangan yan ha, yung Marimar. Siyempre ba, ang season 2 ng Fantastic. Ito na, nabanggit na yung hiwalayan. Ito na, si Noy Volante daw at si Nina na walang apelido, hiwalay na rin. Hiwalay na raw. Aha. Anong detalye dito? Ewan ko nga, gusto kong mapanood. Ang lagdedmahan daw, narito po. May mga storyang di nagtatapos sa happy ending at may mga awiting masakit kantahin. Isa ng patunay rito ang story ni Nina at Noy Volante na tinuldukan na ang kanilang real-life duet. We have been trying to work it out for quite some time and then we decided later on na siguro mas magiging well things will work out for us kung right now wala lang. It was a mutual decision. Ayon sa dalawa, maayos nilang tinapos ang samahan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, kahit tuloy pa rin nagpo-perform ang dalawa together, nakapag-desisyon na pala ang dalawa na maghiwalay. Yun nga, medyo matagal na rin na pag-usapan namin to break up. Pero hindi ko alam kung kailan nag-start eh. Kasabay ng kanilang pag-amin ay ang pagdududa ng ilan tungkol sa tunay na dahilan ng hiwalayan. Sobrang busy siya, sobrang busy ako. At saka siguro, kaya napag-desisyonan din namin na ganun nga, to break up na rin. Kasi imbes na, di ba, masira pa yung friendship namin. Walang third party. Noy and Nina agree na kahit nahiwalay na sila, they remain good friends.
Ngunit ayon sa ilang mga saksi, halata na raw ang malamig na pakikitungo nila sa isa't isa. Nagkasundo ang dalawa na ikansela ang kanilang duet performance at hindi nagpansinan sa isang singing engagement. Actually, hindi ko siya nakita. Promise, hindi ko siya nakita. Malamang totoo. Malamang kasi nakita ko siya nakatingin eh. Ako, nakita ko siya. It's just that medyo malayo na kami and papasok na siya on stage. I would have, under normal circumstances. Ayon sa ilan, gimmick lang daw nila ito para gumawa muli ng ingay. Lalo na't may kantang sinulat si Nyoy para kay Nina. Well, I hope. Sana nga eh. Para at least, kung totoo man yun, di sana, magkasama pa kami ngayon, di ba? Yung sinulat ko para sa kanya, yun, yung someday, it's not because of the message, but because that's one thing that we shared. I wrote that, she sang that. Hindi man sinasadya ng dalawa, nakakabit na sa kanilang storya ang kantang ito. Only time will tell kung tunay ngang tapos na ang kwentong ito. Ito yung song ko para sa kanya, ha? Someday, someone's gonna love me the way I wanted you to need me. One day, I'll forget about you. You see, I won't even miss you someday, someday. This just in. Ayon sa ilan, matipid daw sa pagbibigay ng detalye ang dalawa dahil iniiwasan nilang makapagbitiw ng maanghang na salita. Aminado naman si Nina na bukas siya sa pagtanggap ng mga bagong niligaw ngayong hiwalay na sila ni Nyoy. There you go, kakik lang ni Nyoy at Nina, and I'm sure our central jury member, Miss Rufa May Quinto, can relate. Bonggang-bonggang nakaka-relate Ano bang advice ang pwede mo mabigay sa isang couple na kakasplit lang din? At there's a possibility na magkakatrabaho sa mga shows. Parang kami ni Eric, may concert kami sa August 4, ha? Paano yun? The Lovebirds Pan title sa Manila Hotel. So ikaw na lang, if ever, anong gagawin? Magdededmahan din ba kayo ni Eric? O mawawala ba yung sweetness? Siyempre siguro magpapansinan naman. Wala na, hindi gimmick yun. Usually, singers. Ewan ko lang sila. Singers parang kana, hindi naman gimmickera. Totoo. Gusto lang nilang kumanta, paligayahin ng... Ako nga din, gusto ko rin kumanta, no? Pero totoo, naniniwala naman ako na hindi gimmick yung ginagawa nila. Kasi hindi mo kahit, lalo ng mga singers, kasi hindi mo naman isa-sacrifice yung personal life mo para lang sa isang... Alam mo yun? Correct. Sa isang kanta or something, sa isang album, gano'n. Importante sa singer, alam ko yung kanilang boses talaga, the album, the song, their music. Yes. Nakalagay doon yun ang binibenta talaga. Hindi yung mga issues. Pichi, nakalagay sa This Just In, willing nang magtumanggap ng mga bagong manliligaw. Si Nina, ikaw ba? Willing ka na rin ba? Hindi. Hindi pa muna? Masyado pang maaga? Hindi, talagang wala. Ayoko lang. Wala pa bang nagpaparamdam sa'yo? Wala. Wala naman. Yung pala, wala. O, hindi mo ba? Pichi, hindi mo ba ito sinasabi dahil ayaw mo lang masaktan si Erica? Hindi naman. Okay. Kasi sa kanya naman, wala naman ako sinabi na, uy, wag kang ano-ano dyan, ha. In fairness, wala. So, desisyon ko, kasi napagod talaga ako, eh. Alam mo, sa lahat ng bagay. Tinititigan kita, girl. Nag-change ka na outfit. Oo, napaka-prepared. Gusto mong humabol ba sa audition ng Marimar, girl? Oo. Dala ko nga lahat ng gown ko, no? Tapos naman, hair tuba, ha? Ano nangyari? Alam mo, nagpakulot pa ako para lang sa, nagpahaba ako ng hair. Nag-audition ka ba? My hair is longer than long. Isa ka ba doon sa nag-audition daw sa Marimar? Ay, hindi naman. Na-late nga ako, sweet. Yun ang masaklap. Na-late movements ko pa, mga... Sayang. Mga steps ko pa naman sana Pero may napili na si Marian at bagay na bagay naman. Hindi. Oo naman, bagay na bagay sa kanya. I wish for the best kay Nina at kay Nyoy Volante. I hope si Nina magkaroon na rin ng apelido very soon. Pero abangan din natin ang kontrobersya sa kontrobersya. Mamaya may haharapin si Miss Rufa May Quinto. Hindi ba? Wow! At sino yan? Live! Nandito? Si Miss Gladys Guevara? Nako, yan po ang dapat inyong tutukan sa pagbabalik ng Showbiz Central. Tutukan mo ang Showbiz Central exclusive. Naka-move on na nga ba sa lahat ng heartbreak si Gladys Guevara? O mauuwi rin sa luha ang relasyon sa ipakikilala niyang bagong Philam boyfriend na ito? Ang mailap na Gladys Guevara sa kanyang kauna-unahang live interview sa anumang showbiz-oriented talk show. Matapos ang matagal na panahon, susunod na. Ito si Gladys Guevara noon. Diba? Hindi naman kita inaano. Mami ha, hindi na
kasi biro to. Alam mo ba, pag nag-show ako, hindi ako natatahimik sa kasisigaw ng mga tao ng Jano Gibbs. Nakakairita na rin. Pero nang magbakasyon sa Amerika para sa series of shows for GMA Pinoy TV, bumalik si Gladys sa Pilipinas na blooming, happy, and in love. This is it. Ito ang Showbiz Central exclusive. Ang 31-year-old New Jersey-based Pinoy business executive na si Philip Pedero ang bagong pag-ibig daw ngayon ni Gladys. Apparently, love at first sight daw ang nangyari kina Gladys at Philip. And within just 2 days of knowing each other, nakita na raw na sweet ang dalawa. Can't get enough of each other daw ang drama ng dalawa, and Gladys even extended her stay sa States para sa birthday ni Philip last June 14. For real na nga ba ang relasyong ito for Gladys? Naka-move on na nga ba siya from the controversy sa kanila ni Jano Gibbs? Natagpuan na nga ba niya ang lalaking para sa kanya? This afternoon, Gladys Guevara is set to share all. A Showbiz Central exclusive. Live! Siyempre, Gladys, may showbiz name ng papa mo. Oo nga. Uy, ulitin natin. Philip Peredo. Peredo po, ang real name niya. Ano ba yan? Di matagaling smile sa face ko para naka-spray net siya. At literal na mahabang hair mo. Aha. Both literally and figuratively. Okay, paano nangyari to, Mare? You were supposed to be in the States for work. Nakahanap pa ng love. Ganun yata talaga kasi dapat ang true love hindi hinahanap. Oo. Yun yata talaga. Yun yung pag may natisod kayo na. Pero ito hindi natisod. So paano kayo nag-meet? Ay! Meron kaming 2 shows sa New Jersey. Kasama ko si Aramina, si Dennis Trillo, tsaka ako. For GMA Pinoy TV ito. Okay. Nung 2018-29 sa New Jersey. Yung first night, kasi ako, ang hilig ko after ng show, hindi na ako sumasama talaga sa mga dinner. Tapos, nung ikalawang gabi ng show, dun sa backdoor, hinihintay namin yung mga sasakyan, sabi ko, kay Junardo, sino to, misis? Bakit, ang gwapo. Sino to, ba't ang gwapo? Sino to, ba't ang gwapo? Tapos, yun na, chinika-chika ko na, alam mo naman ako, baklita ako pag kami mga ganong mga sightings. Love at first sight, in other words. Yes. At ganun din siya sa'yo? Sabi niya. Gladys, buti after your past heartbreaks, hindi ka naman nahirapan. Heartbreak lang. Heartbreak lang. Isa lang pala. Oo. Kinokorrect, di ba, sweet? Heartbreak lang, yung kay yung Nyoktor. Mabuti naman at hindi ka naman parang natusta dun sa last heartbreak mo. Hindi. Ano ba yung nagustuhan mo kay Philip na talaga namang napaisip kang, ay, pwede palang ganito, pwede pala maulit? Alam mo, ang sobrang normal ng feeling. Kasi dito, di ba, parang pagka may nakitang kang lalaki na gusto ka, parang laging may best foot forward, lagi kang papakitang gilas, tapos bibilihan mo ng mga gifts. Ikaw talaga yung bumibili ng gifts. Doon kasi, si Philip kasi, hindi niya ako kilala bilang artista. Kasi pagkatapos na nga ng show namin sa New Jersey, the following day ng first night show, nagpakabit siya ng Pinoy TV. Ano ba yan? Napakabilis na mga pangyayari. Kami meet lang, nagpakabit na agad ng GMA Pinoy TV. Oo, di ba? At balitang-balita na meron na daw planong pagpapakasal. Iwan ko ba? Ano ba yan? Dinala nga ako doon sa St. Patrick's Cathedral sa New York. New York. Diba? Ang sarap-sarap. Kumakanta nga ako doon. Kapalaran ng ika'y natagpuan. Diba? Ganun ako na ganun sa New York. So there really are plans? Meron. Ganun? Diba ang bilis? Kaya ako sinabi na baka talagang ito na yung soulmate ko. Kasi hindi niya ako kilalang artista. Nag-uusap lang kami. Tapos nararamdaman mo yung totoo at nararamdaman niyang totoo ako. Meron kang sinabing dialogue niya nung dinala ka sa St. Peter's Cathedral. Ano nga ba yun? Sabi niya, this is where I'm gonna marry you. Sarang babae pala ako. Naramdaman ko lately. And, at hindi lang babae, pero prinsesa pa. Ganong katotoo na ang trato daw niya sa'yo ay isang princess? Sobra kasi... In what way? Ito, ikukwento ko lang Kasi ang sinabi, kaya ako nag-extend sa New York ay dahil kay Philip.
Dahil sa kanyang birthday. Oo. Dahil, bago kami nag-New Jersey po, alam kong tapos na kasi yung Magica Mission ko. So sabi ko kay Junardo, baka pwede mag-extend ako dahil gusto ko magbakasyon. May mga kamag-anak din kasi ako doon. Tapos, nung binigay sa akin return ticket is June 10, supposedly. Ang birthday ni Philip, June 14. Ang binigay sa akin ng immigration hanggang 14. Since may travel agency ang lolo mo, si Philip, meron siyang travel agency. Siya ang kumuha ng ticket ko pabalik. Pinarebook niya yung ticket ko. Sabi niya, it would be a nice gift pag nagstay daw ako ng birthday niya. Di ba ang sweet? But what did you like about him? Nakikita naman namin na cute si Papa Philip. But aside from that, parang yung pagkakasabi mo, Pi, parang hindi bagay sa akin. Parang Poppy? Hindi. Ano pa yung mga qualities na nagustuhan mo sa kanya? Pinipilit niya. Alam mo actually, ang nanay at tatay ni Philip ay Filipino. Okay. Si Philip, born and raised sa sa New Jersey. Pero, hindi siya gaanong marunong mag-Tagalog, pero pinipilit niyang makarelate sa akin. Tapos, kasi doon na talaga siya tumira at lumaki. Doon na siya lumaki and everything. Eto na nga yung tanong ko. Paano nyo i-work tong relationship na to kung nandun siya sa New Jersey at nandito ka, may showbiz career sa Pilipinas, paano na yan? Long-distance relationship, Gladys? Alam mo, Pia, hindi ko to maintindihan. Parang biglang, sabi ko nga, ang bait ng Diyos kasi parang sa lahat ng pinagdaanan ko, binawian niya ako ng maganda ngayon. Alam mo yung gano'n, yung parang bawi lahat ng iniyak ko, ng sakit ng loob, bawi lahat. Si Philip, kung tatanungin mo, ano nga mag-workout? Every minute of the day tumatawag. Maya-maya tawag ng tawag. Minsan tatawag lang sabihin, I'm on my way to the gym. So, ba't papaalam pa? Para mabigyan mo siya ng moral support. Go, Philip, go. Sobra. So, you were telling me a while ago na willing kang mag-move sa New Jersey at iwan lahat ng ito? Kung yun ang plano niya. Pero gusto rin kasi niya sa Pilipinas. Kasi dual citizen na siya Dual citizen na siya. Kung gusto niya, kasi syempre, for me, di ba true love na? Why not? Kasi mahal ako ng tao. At Gladys, dahil nakapagpakabit na siya ng GMA Pinoy TV, kausapin mo siya ngayon. Hi, Philip Pareto. Sabi niya kasi, don't call me babe. Gusto ko pangalan ko. Hi, Philip. Call you later. Yun na yun! Maya-maya naman kayo magkausap Nako, hindi ko natatanong kung naka-move on ka na, di ba? Sobrang kailangan move on mo ba na to. itanong yun? Tsaka ang tanong ko, Pi, ano bang dapat ko i-move on? Wala naman pala. Wala. Magpakatotoo lang tayo. Yun lang naman ang sikreto dun. Ang makita ka ng masaya lamang, okay na kami, Gladys. Thank you. Finally. Thank you for coming over to Showbiz Central. Salamat, sharing Pi. your pictures. Thank you. At sana naman talagang tumuloy-tuloy na itong love story mo. Hanggang sa happily ever Oo, hindi na namin bibitawan ni Philip to. Si Chuchay, kakasal na. Kakasal ako sa parang Amerikano pero Pilipino man siya. Mag-aral ka na mag-English, Chuchay, ha? Tsaka binabati ko yung mami tsaka daddy niya, si Tito Chito, tsaka si Tita Anisha. Close kami yung family niya Okay, maraming salamat, Miss Gladys Guevara. Thank you, Be. And welcome back home. At mamaya, hindi lang ikaw yung merong kasweet-sweetan ngayon. Ganon? Oo. Ay, teka, Pi, buti pala pinaalala mo yan. Gusto ko kasi kayong imbitahan sa nalalapit po naming show sa... dali lang mabilis lang po ito. Kala ko thank mo si Dr. Manny and Pai Calayan. Ay, thank you din kay Dr. Manny Calayan. Sa August 3 po, para dun sa mga kababayan natin sa Amerika, August 3 nasa St. Genevieve Church, Panorama City kami sa LA. At August 4, Los Angeles Trade Technical College Grand Theater. At saka August 5 sa San Diego National Guard Army. Tickets are available now. So, Kuha na po kayo. babalik ka na naman sa States. Susundayin niya ako doon na nakaba. Ayun na. Okay. Gladys, maraming salamat sa'yo. At katulad ng nabanggit ko, meron pang mga ibang Kapuso stars na sweet, huling-huling sweet na sweet sa isa't isa.
Mare, since you've been away, Yasmin Curdy and JC De Vera na. Hindi nag-deny? Ay nako, tignan mo mamaya nahuli ng Showbiz Central cameras ang sweetness nila. Tingnan nga natin yan. Showbiz Central exclusive po yan. Magbabalik kami. Mga sari-saring eksena sa Kapuso Olympics na kuhanan ng Showbiz Central. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isang makulay at masayang pagdaraos ng palaro ang ginanap kahapon tampok ang stars ng Kapuso Network na idinaos sa Marikina Sports Complex. Ngunit sa gitna ng hiyawan at palakpakan ng libo-libong fans, iba't ibang eksena naman ang nakuhanan ng Showbiz Central. Is up! Time is up! This is it! Wala na akong pambalik yata ng gabi. Iba't ibang nakakaaliw na eksena ang makikita dito. Mga kasayahang di mapantayan, mga bagong pagkakaibigan at mga samahang pinagtibay. May mga stars na abala sa pag-cheer sa kanilang teammates. Meron ding stars na all out ang performance para lang manalo. May kantsawan at bataan, lambingan, dedmahan sa pagitan ni Alex De Rossi at Jeremy Marquez as if hindi sila magkakilala. In fact, marami pang eksena na nakakaaliw dito sa Kapuso Olympics. Walang malaki o maliit na artista dito. Lahat pantay-pantay. At panalo man o talo, ang mahalaga ay pinakita nila ang kahulugan ng Kapuso. Nako mga Kapuso, abangan po ninyo sa July 1 na po mapapanood ang kauna-unahang Kapuso Olympics na syempre dito lang mapapanood sa GMA. Abangan po ninyo yan. Tinutukan po yan ng Showbiz Central ang buong event na yan kahapon sa Marikina Sports Complex. Kaya naman nasaksihan namin ang isang kakilig-kilig na eksena kay JC at saka kay Yasmin. Text nga ng isang ating home viewer jury, bagay daw silang dalawa. Ito ngayon natin. Showbiz Central exclusive! Yasmin Curdy at JC De Vera, lantaran ng sweetness sa isa't isa, mag-on na nga ba? Halos hindi na maitago ni na Yasmin at JC ang kanilang pagiging sweet sa isa't isa sa gitna ng kantsawan ng daan-daang fans kahapon sa Kapuso Olympics na ginanap sa Marikina Sports Complex. Ang mga nasabing eksena, hindi nakaligtas sa Showbiz Central kaya pinaamin ang magka-love team. Puno ng pagmamahalan. So wala siyang choice eh. Ako yung parati niya kasama eh. Wala siyang choice. Pagpapalit mo ako kay Marco. Hindi Hindi no. Ayaw niya ako yung good luck. na ako. Hindi kasi kikis ko, diba? Uy! Kasi Binabagalan niya eh. Bilis. Sa mga nasaksiyang tagpo, madali niyang paniwalaan na baka nga may relasyon ng dalawa. Ngunit saan pupunta ang pag-ibig na may magkaibang paniniwala? Kasi di Catholic. iglesia, willing ka bang change na? Nandun na agad. Nandun na kagad? Nandun na ba tayo agad? Nandun na tayo agad. At masyadong pamaga para mag-decide ng mga ganon. Ganun pa man, tanging magagandang mensahe ang iniwan nila para sa isa't isa. Stay sweet, of course. Tapos, pag magbabago, ayan, nandito lang ako. Yeah, parate, nandito sa tabi mo, minsan. Nandito sa tabi mo, ganun. Minsan sa tabi mo. Sana, Jace, yun, sana lagi kang ganyan, sana lagi kang mabait sa akin. Basta pag kailangan man ng makakausap or kailangan ng kaibigan or ano man, hindi, basta nandito lang ako.
Bilis. Tama. This just in. Samantala, 2 linggo na ang nakakaraan ng magkaroon ng cellphone raid ang QTV program na The Sweet Life sa mga stars. Sa cellphone ni Yasmin ay mapapansing halos puro si JC ang laman ng cellphone mula sa wallpaper hanggang sa mga calls at text messages. When we come back, ang kontrobersyal haharap na sa isa pang kontrobersyal. Ethel Buba faces her special central jury, Miss Rufa May Quinto. Dapat mong tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Showbiz Central exclusive. Dito sa Showbiz Central, unang lumabas ang balita tungkol sa Ethel Buba and Alex Crisano breakup. Gusto ko malaman ngayon, kailan pa kayo hiwalay ni Alex? Matagal na kaming wala, kaya hindi totoo yung sinasabi na binugbog ako kaya na-aksidente ako. No. I broke up because she was always accusing me of cheating on her. Like, I just think I loved her too much. I spoiled her with love. Ilang beses sa TV, so I know I want to marry her. I did too much and smack in my face, you know. But even if they parted ways, mukhang patuloy ang hiringan ng mag-ex. Last week, nagpasaring daw si Alex kay Ethel nang masangkot ang comedian sa isang bayolenteng away sa isang bar sa Quezon City. She's given the people of the Philippines what they want to hear. I guess people don't really like the way she acts, and people just don't like her ethics. You know, it's not real. I'm not trying to fight with her. I'm telling you, I just want to be a close friend to her. I really respect that woman. She just has to respect herself before other people will respect her. Aminado ang dalawa na naka-move on na sila sa isa't isa. In fact, may kanya-kanya na raw silang bagong special someone. Si Alex romantically involved na raw sa Baywalk Buddies member na si Palmolive Palma. No, she's a cool girl. I'm gonna tell you this. I met her a couple of times. Nagkakilala kami ni Alex sa birthday ni Gwen. Kasi nagkita kami ulit. We having a conversation. And then after that, bigay niya number niya sa akin, binigay number sa kanya. A couple of times, yeah. We did go out a couple, and then we just start hanging out, drinking, have a couple of drinks together, dancing, laughing, giggling. Kasi every time that we've been together, like, sweet naman siya, masaya siya. Palmolive is a very decent woman. She's a good person. Si Ethel naman daw may bagong boyfriend na rin daw. Si Janvier Daly, ang theater actor na isa sa cast ng Jaja Zatuna The Musical. Si Janvier ang binatang kasama ni Ethel sa bar kung saan siya napaaway. He was also the same guy na naka-holding hands ng aktres nang dumulog ito sa presinto. Gagawin ko yun kasi protektahan ko, kasama ko, kaibigan ko, di ba? May respeto ako sa tao, kaibigan ko po talaga yun. At present, getting to know each other's stage pa raw sila ni Ethel. But when asked kung posibleng maging more than friends sila, nice lang. Lalaki lang naman ako eh. Bait naman yung tao. Marespeto naman sa kapwa. Yun, makulit. This afternoon, ang sentro ng kontrobersya haharap sa ating special central juror. At ang kanyang mga maintrigang tanong, tatapatan ng pawang katotohanan at nagbabagang revelasyon. Rufa May Quinto and Ethel Buba in a no-holds-barred interview live on Showbiz Central. Mga kapuso, are you ready for this exclusive interview? Madalas natin sila nakikita na nagpapatawa pero this afternoon, mga seryosong issues ang kailangan narapin ni Ethel Buba from our special Central Jury member, Rufa May Quinto. Hello, thank you Raymond. Magandang hapon sa'yo. Ethel, ano muna reaction mo sa lahat ng mga nakita mo? Wala akong masabi. Talaga? Pero dun sa babae, may klepsin. May klepsin din. Naloka ako. Hindi, talaga. Natawa. Naloka din ako. Pero mas malalim yung akin, no? Patingin nga. Pakita. Talagang yun ang naging topic natin. Hindi, kasi yun nga, di ba, yung after the incident, nung pagsaring daw. Pasaring is, what's pasaring muna? Parinig. Nagparinig daw sa'yo. Words like that? Hindi, nagparinig sa'yo si Alex. Na, ano ba pinarinig? Hindi mo ba narinig? Hindi, yung talagang gusto namin, syempre, yung galing sa'yo talaga. Anong tingin mo? Anong reaction mo sa mga parinig niya sa'yo? Parang ako yung bad girl, ako yung violente. Diba? Hindi siguro, nagkakataon lang talaga. Marami naman kasi mga showbiz personalities
Na ano? Kasi sabi niya, parang, inano daw parang siya daw, kahit wala na daw kayo, parang Na ano tuloy-tuloy ako? pa rin ang pakikipag-away, parang mo. Nagkakataon lang. Nagkataon lang. Yung nangyayari na yun. Kasi pinasos naman ako di ba? Ayoko talaga ng yung below the belt. Oo. Lalo na babae. Ano ba sabi? Parang nagpaparinig yung mga girl na meron na naman daw akong ibang kasamang lalaki. Na Ganun. ganun. Parang sa akin lang, buhay ko to, hindi man ako nakikialam sa inyo, di ba? Huwag kayong magparinig kasi ako, pag meron akong bagong lalaki, binobroadcast ko pa yan. Oo nga. Oo. Tama ka naman nun. Pero, kasi ito si Alex, naka-move on na daw. Meron nga, in Talaga? fact, sabi niya kanina, di ba, ano daw siya, nasa dating stage siya. Marami naman siyang dinidate. Madami ba? Ito si Palmolive ng Baywalk Buddies. Matagal na siyang kinukwento sa akin ni Alex na yun nga, parang itong girl nagbe-beg sa kanya na meron silang business or something. Ayan, alam niyo na yan. Kaya, huwag na kayong masyado nagpapa-interview, Alam ko mga chorba nyo. Ganon. Uy, natatakot daw si Palmolive, na i-pursue yung kay Alex. Para sa akin, advice, para kay Palmolive. Oo, sige. Oo. Go. Sige, mag-shampoo ka na lang. Hindi. Hindi. Ikaw, kasi siguro naman alam mo naman kung ano yung mga, di ba? In English naman, please. Okay. You know, I have to understand this, right? Girl? Saan naman This is a girl power na. Come on. You know what I... You know... You know what You need help? Yeah, I need my medicine. Can I drink it? You know, Tagalog Kasi na lang. Para sa mga girls dito. Oo nga, type nga daw maghimasok. Oo. Sa love life. Ikaw ba, type mo ba manghimasok sa love life? Hindi ako nanghihimasok sa magiging love life. I don't want to enter to the love life of Alex anymore if he has new love life. Yeah, you're right. I want to give some lessons to the girls who want to ride with my car. Really? And who's that? Girl, who's that God. girl? You better tell us. Oo, my sports car. You better watch out. Who's that? Sino may sports car? Ako. Oo nga, sino gusto mo isakay? Yan kasi English, May sports- nahihilo rin na tuloy ako. May sports car kasi ako, gamit-gamit ni Alex ngayon. Oh? Hindi niyo ba alam yun? Oo. Gusto niya kasi bayaran niya sa akin. Anong car? Camaro. Wow. Ang mayaman. Teka lang, akala ko kaya tinanong ko kanina kung sino yung car kasi may nalilink daw sa'yo. Ngayon na guy, yung dun sa play. Sa sa tuloy Yes. Yung kanina nagpa-interview din. Si John Beer. John Beer ba? Oo. Ayun. Ano ba yun bata pa siya So walang katotohanan yun sa inyo? Na friends pa lang kami. Pero hindi kami nagdi-date. Gumigimik kami. Kasi nakita daw kayo sa presinto. Magka-holding hands. Magka-holding hands kami kasi I was freaked out that time. And he's holding my hand because You're dizzy. Hindi ako dizzy. Okay, freak out. Parang ganun na lang. Parang connected na rin sa nahihilo. Okay. Yun nga, girl, dizzy. Yun. You're gonna faint? Ganun ba? Oo. Okay. Sa dami-dami ng dinidate mo, tingin mo ba ito na ang guy na makakapagpatibok ng iyong puso ulit? Tumibok na. Tumibok? Oh my God. Kanino nga ulitin mo sa kanya, bang? Ha? Kanino ba? Kay Jan? Kasi sobrang sweet kasi si Jan. Ba't sinasabi mo kanina bata pa? Go na, no? Ha? Oo, Go basta na. Wag lang basketball player, di ba? Oo, alam ko na yan. Yung mga pinagdaanan mo, alam ko yan. Hoy, teka lang, ha? Hindi ako... Hindi ka makapag-deny. Hindi ako... Wait, ha? Ako na naman, ha? Teka lang, moment Kita mo to. payat-payat mo. Girl, moment Move mo on. muna to. Teka lang, moment mo nga to, no? Meron ka bang sasabihin kay Alex na isang bagsakan? Or talagang hinantam isang bagsakan? Or kay John Blair? Ano ba yun? John Blair? Gusto mo ikaw? Ikaw muna. Ikaw muna. Para Moment mo to, ha? Kailangan Kung hindi, kukuha ko ng team, magpapalit tayo ng upuan dyan. Kailangan katungan natin ng mga segment basketball na to, player girl, na to. Yun ang role ko. Sige na, go. Talagang pinili. Sige, Alex. I know you're having a hard time, Yeah. girl. In Tagalog na lang.
I know that you're moving on and yesterday we talked. Alam ko yan. Oo. Sila Rupa May tsaka si Rudy ayaw na mag-talk. Oo, kasi sabi mo yan sa akin. Oo, anak ko mga chismoso yung mga yan. Talaga ako nag-react eh. And sana maging happy ka din. Magalit sa akin si Alex. Oh, go. Sana maging happy ka din. And you know naman, I'm blooming right now. Because of blooming. Oo. Yung bagong Shorba na nagpapaganda sa akin. Thank you so much. Hindi, blooming ka naman talaga, in fairness, ha? Talaga? Oo. So, happy ka? I'm happy. And kasi marami akong, pag single, ganun talaga. Maraming projects. Oh, yes. Oo. Yung movie. We can't wait to see your projects na, ha? Gusto ko na mapanood ka ulit. At maraming tagahanga mo. Aabangan nilang lahat yan, okay? Good luck. And may Kuya's Wedding under Regal Films. Okay. Greatest, ano? Ha? Ano sabi mo? May Kuya's Wedding. Akala ko greatest. May Kuya's Wedding, abangan niyo po yan, syempre. Saan ba? Girl, kailan? Wala ka na, yun lang. Kuya's Wedding. August 1. O sige, parang ayoko pong i-end. Kasi po mga kaibigan, thank you so much, Ethel Buba, mga kaibigan. Ngayon po, abangan niyo po ang napaka-eksklusibo si Regine at si Ogie Alcacid together. Exclusive na exclusive. Let me entertain you. Tutukan mo ang Showbiz Central exclusive at tutukan mo rin ang kauna-unahang interview kina Regine at Ogie matapos aminin ang kanilang pagmamahalan. Sumunod na si Regine sa concert tour ni Ogie abroad. Pero wala man sila dito, hindi sila makakataka sa Showbiz Central. Susunod na. What's the latest between us? She's still my girlfriend, yeah. Wow! I asked her if she was still my girlfriend. She said, of course. She can answer now, now that she's here. Oh, sorry. I've been in the business for 21 years. I've only had 2 boyfriends. Siya na yung pangalawa. Ang sinasabi ko parang buong buhay ko po, binigay ko na po sa career ko. Kung hindi po magiging maganda ang epekto nito sa career ko, pero kung kailangan kong i-give up kasi ayaw na sa akin ng audience just because I'm with Ogie, I'd give it up. I've never been happy before, at least not like this. Showbiz Central exclusive. Ito ang first public appearance and interview ng controversial celebrity couple during the press con of their Love to Love US concert tour. Naganap ito sa Scientology Celebrity Center sa Los Angeles last Wednesday, June 20. Matapos ang nasabing press con, the couple posed with the show sponsors. During this photo session sa loob ng Celebrity Center, agaw eksena ang nakakakilig na posing ng dalawang performers. Here's one kung saan nakaakbay si Regine kay Ogie. On this one, nakayakap na ang songbird sa singer-songwriter. Game na game din silang nag-pose for the cameras even inside their dressing rooms. And sparks flew sa litratong ito kung saan hinalikan ng comedian ang kanyang TV host girlfriend. Bukod sa nasabing pictures, narito pa ang ibang patunay. Ang kabuuan ng kanilang interview na first time nyo lang makikita. I think this is going to be your first official public appearance as a couple na out in the open, correct? Yeah. How do you feel? Good question. Like I said earlier, I'm just really very excited to be here and to be part of this show. Kasi nga, after kasi nung nag-announce kami, hindi na kami nag-grant ng interview, hindi na kami nakita together. Hindi talaga ako masyado nagsasalita. So, for me, para makasama sa show na ito, and I'm also very happy to see Martin, and we're gonna do a number together, right? Plus, yun nga, syempre, mas iba na yung feeling. Kasi pag kasama ko si Ogie, iba na yung, parang weird yung feeling, pero I'm happy. Wedding bells soon? Oh, not yet.
The Augie-Regine relationship is still at its early romantic stage. Para sa magiging developments, makakaasa kayong nakatutok ang Showbiz Central cameras para mag-deliver sa inyo ng latest updates. Ayan po ang first public appearance ni Mr. Augie Alcacid at ni Ms. Regine Velasquez as a couple. Kaya naman ngayon, ang araw na ito, kakausapin po natin live via phone patch from Anaheim, California, singer, songwriter, the music man, Mr. Augie Alcacid. Hello, Augie. Hello, sweet. Hi, good afternoon sa iyo and good evening yata dyan ngayon sa LA, sa Anaheim. Good evening. Actually, umaga na. 12 o'clock na ng umaga. Wow, alright. So, kamusta ang show ninyo dyan with AI and with your special guest ay si Martin at saka si Regine, hindi ba? Wow, grabe. After coming from Canada, tapos galing New York and then Chicago, yung LA show namin, we had 2 shows magkasunod, 6 o'clock and 8 o'clock, both jam-packed. So, we're so happy, we're so excited that lahat po ng mga kababayan natin nagpunta dito sa LA. Enjoy na enjoy. We had so many standing ovations. It was a great show. Ito na ngayon, Augie, sa press ko nyo daw last Wednesday dyan sa Amerika, lumitan niya ang nag-iisang songbird na si Ms. Regine Velasquez na willing siyang i-give up ang kanyang career para sa'yo. Ano ang reaction mo dyan? Parang hindi ko yata kinaya yun. Pero hindi ko naman papayagan mangyari yun dahil I'll never allow that to happen because Regine, parte na ng buhay at pagkatao ni Regine ang mag-perform. So, hindi naman pwede mangyari yun. So, siguro ako rin, gagawin ko rin yan. I'll always take the back seat. Wow. Ang sweet naman. Ang gusto kong malaman ngayon, ikaw ba? Anong ngayon ang naramdaman mo after niyan? Sabi nga, tinanong pala dyan sa inyo kung yung mga nagkaroon ba ng mga negative na reaksyon or nagsisi ka ba sa pag-amin mo? Oh, of course not. Of course not. Actually, ito, inamin ko na rin to before na bago ako nag-open up, kinonsult ako si Michelle and she gave me, great advice. Sabi niya, it's about time you do this. So, and syempre, yung mga anak ko, ganun din. Nabanggit mo yung mga anak mo, Augie. Nabalitaan nga namin na meet na daw ng mga daughters mo ito si Regine at pinakilala mo na. So, kamusta ang pagkikita na yan? Wow. It was very, very exciting. Siyempre, yung mga anak ko, parang kalaro nila si Regine. Wow. So, and si Regine at si Michelle, magkaibigan na sila. So, ako ngayon ang lagot dahil... But everybody's happy. So, wala namang problema. Pinag-uusapan na rito ngayon sa Pilipinas na nandyan daw kayo sa Amerika, baka daw tumawid muna kayo sandali ng Las Vegas at magpakasal na kayo. How true? Hindi, walang ganon. Pagka okay na po ang lahat at pwede na po mangyari yun, ayan, pwede na nating ituloy yung mga ganyang mga pangyayari. Wow, pero so sa ngayon, balitaan mo kami balitaan mo kami. Of course. Alam mo naman, suki kami dyan. Sweet. Gusto ko lang i-announce, yung po mga hindi nakanood dito sa Los Angeles. Yeah, I have may next shows pa kayo. Go! Yes, we have our last show next week sa Nob Hill Masonic Center in San Francisco on Saturday next week. So, yung mga hindi po nakapanood dito sa Los Angeles, last chance na po sa San Francisco. I hope po manood kayong lahat at kasama pa rin namin si Ms. Regine Velasquez and of course the Concert King Martin Rivera. Pagbalik mo, Augie, pwede ba bumisita ka sa amin live dito sa studio ng Showbiz Central? Walang problema. Thank you, sweet. Thank you very much, Augie. Last question na, pahabol. Gaano mo ba kamahal si Ms. Regine Velasquez? Unang-una, bago ko sagutin yan, salamat sa Showbiz Central. We love you, of course. I love you too. Gaano kamahal? At sinabi ko na rin to kay... sa Star Talk noon at kay Kuya Lars isang araw, sabi ko, she's the last. Wow! Kinikilig kami! Thank you very much, Mr. Augie Alcacid. Palakpakan naman natin. Thank you for giving your time and we really appreciate your honesty and good luck sa next series, next leg ng show ninyo.
Thank you. Take care. See you soon. Mabuhay ka. Ayan, nice din po natin pasalamatan si Mr. Josh Anduit ng GMA Pinoy TV, syempre pa. At ang manager ni Mr. Ogie Alcacid na si Mr. Leo Dominguez. Maraming salamat.